Magandang araw mga bata! Ako si Binibining Melissa Unay Saura, ang inyong guro sa Araling Panlipunan 7. Ngayon, ang ating panibagong paksa na tatalakayin ngayong araw na ito ay patungkol sa pagpupunyagi ng mga kababaihan sa Asya. Ngunit, bago tayo magtungo sa ating panibagong talakayin, ay babangkitin ko muna ang ating layunin. Una, nagpapaliwanag ang kahulugan ng pagpupunyagi ng mga kababaihan sa Asya. Pangalawa, naipapahayag ang sariling pananaw tungkol sa kalagayan ng kababaihan at ang panghuli naman ay nakapagbibigay ng mga mungkahi para sa pagkamit ng pagkakapantay-pantay ng kababaihan. Ngayon naman class, ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang pagpupunyagi? Ito ay nangangahulugang patuloy na pagsisikap o pagtsatsaga sa kabila ng mga paghihirap o pagsubok na ating kinaharap sa ating buhay. Ngayon naman class, kapag sinabi nating pagpupunyagi ng mga kababaihan sa Asya, ito ay isang makulay at mahabang kasaysayan ng mga hamon at tagumpay sa kanilang pagnanais na makamit ang pagkakapantay-pantay at mga karapatan. Ibig sabihin, sa kabila ng iba't ibang kultura, relihiyon at tradisyon, nagkakaisa pa rin ang mga kababaihan sa Asya sa kanilang pagnanais na makamit ang pantay na pagtrato. Class, upang mas maunawaan niyo pa kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pagpupunyagi, magbibigay ako ng halimbawa. Halimbawa, kayong mga estudyante, kayo ay nagsusumikap na makapag-aral upang nang sa ganon, kayo ay makapagtapos. Anumang hamon na kinakaharap nyo sa buhay, sa paaralan, kayo pa rin ay patuloy na nagsusumikap, nagtsatsaga. Class, gaya ng mga kababaihan sa Asya, sila ay nagtsatsaga at nagsusumikap na ipaglaban kung ano nga ba ang kanilang karapatan upang nang sa ganon sila ay matrato ng tama. Naniniwala ba kayo sa kasabihan na kung may tiyaga ay may nilaga? Ngayon naman ay dumako na tayo sa sinaunang panahon. Ang mga kababaihan sa Asya ay may iba't ibang tungkulin pagdating sa kanilang lipunan. Ngayon, alamin natin kung ano nga ba ang kalagayan ng mga kababaihan sa bansang India. Sa bansang India, may mahalagang papel ang mga kababaihan sa kanilang relihiyon. Bakit nga ba? Sapagkat ang mga Hinduism at iba pang mga relihiyon sa India ay nagbibigay ng mahalagang papel sa mga diyosa at mga babaeng figura sa kanilang mitolohiya. Ang mga babae ay tinuturing na sagrado at may kapangyarihan. Pagdating naman sa kanilang pamilya, ang mga kababaihan sa India ay may mahalagang papel sa kanilang pamilya. Sila ay responsable sa pag-aalaga ng kanilang mga anak, pagluluto at pagpapanatili na malinis ang kanilang tahanan. Ibig sabihin, sila yung mga taong bahay na yung mga pagdating sa asawa nilang lalaki, sila yung nagtatrabaho samantalang ang mga kababaihan, sila yung naiiwan sa kanilang tahanan upang nang sa ganon gawin ang mga gawaing bahay. Ngayon naman, dumako tayo sa pangalawang bansa, sa bansang China. Sa bansang China, ang mga babae ay tinuturing na mas mababa sa mga lalaki at inaasahan na mas maging masunurin sila at mapaggalang sa kanilang mga asawa. Ibig sabihin, ang mga kababaihan ay under sila ng kanilang asawang lalaki. Tagasunod lamang yung mga kababaihan sa kanilang asawang lalaki. Pagdating naman sa mga ari-arian, gaya ng bahay, lupa, mga pera, mga ganyan, ang mga kababaihan sa China ay walang karapatan sa mga pagmamay-ari sapagkat sila ay nakasalalay sa kanilang mga asawa o ama para sa kanilang mga pangangailangang pang-araw-araw. Ngayon naman, pagdating naman sa kanilang edukasyon, ang mga kababaihan sa China ay may limitadong access lamang sa edukasyon sapagkat ang mga lalaki ay may
mas pinagkakaloban sila ng mas maraming oportunidad sa pag-aaral. Nagbibigay sa kanila ng mas maraming kapangyarihan at impluwensya sa lipunan sapagkat naniniwala sila na ang mga kababaihan ay nasa loob lamang ng tahanan at ang kanilang mga asawa o ang mga lalaki ay mas makapangyarihan at mas may kayang mag-aral ng mabuti. At naniniwala rin sila na ang mga lalaki ay mas malaki yung impluwensya nila sa kanilang lipunan kumpara sa babae. Kaya nagkaroon lang ng limitado na access ang mga babae sa pagdating sa edukasyon. Ngayon naman ay dadako na tayo sa pagbabago sa ika-20 siglo. Nagkaroon ng mga kilusang pangkababaihan na naglalayong makamit ang pagkakapantay-pantay sa edukasyon, trabaho at maski na rin sa politika. Ang pagbabago sa papel ng kababaihan noong ika-20 siglo ay isang proseso na hindi siya basta-basta nangyari sapagkat para siyang isang puzzle na unti-unting nabuo, pira-piraso mula sa iba't ibang kilusan at mga pangyayari. Hindi lang ito tungkol sa pagkamit ng karapatang edukasyon, trabaho o di kaya sa mga politika, kundi ito ay isang malawak na pagbabago sa kung paano nakikita at tinatrato ang kababaihan sa lipunan. Sa panahong ito, parang nagising ang mga kababaihan o nagkaroon sila ng kamalayan na napatanong sila sa kanilang mga sarili na bakit ganito ang sitwasyon natin? Bakit limitado lang ang mga oportunidad natin sa ating lipunan? Kaya naman lumitaw dito yung mga iba't ibang organisasyon na kung saan nagkakaisa ang mga kababaihan upang nang sa ganun ipaglaban nila kung ano nga ba yung nais nilang makamit. Ngayon naman ay tumungo na tayo sa halimbawa ng pagpupunyagi. Gaya nga kanina ng sinabi ko, sa bansang India ay may mga pagsusumikap pa rin sa pagtatapos ng karahasan pagdating sa kanilang pamilya. Ngayon naman ay sa bansang Pilipinas. Sa bansang Pilipinas, ang mga kababaihan ay naglalaban pa rin sila o pinaglalaban pa rin nila yung karapatan nila pagdating sa edukasyon at trabaho. At ang panghuling bansa ay ang China. Nagtataguyod ang mga kababaihan para sa pagtatapos ng diskriminasyon sa trabaho gaya lamang ng sa bansang Pilipinas. Ngayon naman ay dumako na tayo sa panghuli, mga hamon sa kasulukuyan. Patuloy na nahaharap ang mga kababaihan sa mga issue tulad ng diskriminasyon, karahasan, at kakulangan ng access o limitado na access pagdating sa edukasyon. Unahin natin ang diskriminasyon. Sa panahon natin, hindi pa rin nawawala ang diskriminasyon pagdating sa trabaho sapagkat ang mga ibang tao, mga mangilan-ngilan ay naniniwala pa rin sila hanggang ngayon na hindi kayang pumantay yung mga babae sa mga trabahong ginagawa ng kalalakihan. Iniisip nila na mas malakas pa rin ang mga kalalakihan at kumpara sa kababaihan na hindi nila kayang pumantay sa mga nagagawa ng mga kalalakihan. Ngunit, sa panahon natin ngayon, ating mapapansin na ang mga kababaihan ay bumapantay na sa mga gawain ng mga kalalakihan. Walang trabaho na hindi na rin kayang gawin ng mga kababaihan. Pangalawa naman, nagkakaroon ng diskriminasyon pagdating sa mga kasuotan ng mga kababaihan. Ngayon, ang pangalawa naman ay ang karahasan. Pagdating sa karahasan, hindi pa rin nawawala ang karahasan pagdating sa mga kababaihan sapagkat inaabuso ng mga kalalakihan ang kahinaan ng mga kababaihan. At ang panghuli ay ang limitadong access lamang sa edukasyon. Ilan sa mga lugar sa ating bansang Pilipinas ay hindi nakakapag-aral ang mga kababaihan sapagkat may mga paniniwala yung ibang
mga ibang tao na o sa kanilang lugar na mas may karapatan na mag-aral yung mga kalalakihan sapagkat ang mga kababaihan daw ay dapat nasa loob lamang ng kanilang tahanan at sinasabi nila na ang mga kababaihan ay magbubuntis din lang kaya wag nang mag-aral, and naniniwala pa rin yung iba na ang mga kalalakihan lamang ay ang may karapatan na mag-aral. Ilan lamang yun sa mga lugar sa ating bansa o sa ibang bansa. Ang pagpupunyagi ng mga kababaihan sa Asya ay patuloy na proseso na naglalayong makamit ang pagkakapantay-pantay at ang kanilang karapatan. Mahalaga ang kanilang kontribusyon sa pagbuo ng mas makatarungan at pantay na lipunan. Kaya naman laging tandaan na babae ka, hindi babae lang. At muli, dito na tayo magtatapos at sana kayo ay may natutunan sa akin. Salamat, Baitang Pito. Paalam!